Good morning guys! Welcome back to my channel. At ngayong araw na ito ay papakita ko lang sa inyo yung aking temporary, simple, and very cheap na setup para ngayong summer or tag-init para sa aking mga succulents. So ito po ay nakalagay dito sa likod ng aming bahay na medyo bago-bago lang itong bahay namin, kalilipat lang namin dito. And ipapakita ko sa inyo kung paano ito ang itsura, kung ano ang itsura nitong nasa likod ng bahay na setup natin. Okay? Habang inaantay po natin yung pagpapatayo po natin ng greenhouse dito rin po sa likod dahil medyo busy yung gagawa kaya hindi pa natin siya naitutuloy. So ang ginawa po natin ay naglagay po tayo ng mga concrete nails dito sa may pader para pagkabitan po natin ng shade net. Itong shade net nga pala mga kaibigan na nilagay ko dito ay 60% na binili ko po ito sa Plant Culture PH. Kung mapapansin niyo ay dyan po yung tama ng araw. Dyan sumisikat po yung araw. Okay? Kaya saktong-sakto po itong shade net na nilagay natin dito at mataas po itong shade net na ito. Ano? Kung titignan niyo yan, no? So, sa ganitong oras at around 7 in the morning ay tumatama pa rin yung sunlight ng direct sa ating mga halaman. Kasi kung makikita nyo dyan, nandun lang yung shade na area. Okay? So, temporary din po yung patungan natin. So, andyan lang yung shade around 7 to 9 or 10 a.m. So, ganyan lang. Yung plants natin dito ay direct sun at this moment. Okay? So, yon. Pero, syempre, mga around 10 siguro, ay pag tumaas na yung araw, nagiging shaded na, or filtered na yung sun na tumatama po dito sa ating mga halaman. Guys, take note na yung mga nilagay ko dito ng mga plants, ito yung mga established na plants ko. Yung mga hindi pa ay nandun lahat sa harap. Okay? So, ito yung area. So, may kapitbahay tayo dyan. So, usually, I spend late afternoon dito na nauupo. Ayan. Okay? At kung makikita nyo, itong tatlong halaman ko na to ay mga bago lang na mga plants. So, pinapaarawan ko lang sila. Morning sun. So, dyan muna sila para makasagap sila ng morning sun. So, I think that's Pulvinata and Vera Higgins. Ayun. So, yan. Para at least maarawan naman sila. Ito naman yung temporary na rack. Medyo may problema dito. Pero naglagay na rin ako dito ng rack. Kung mapapansin yung mga retaso ito, hindi masyadong malinis yung mga kahoy. Ito yung sobra namin sa paggawa dito sa house. At nilagyan na rin natin siya ng shade net at UV plastic. Yan, ito yung shade net natin. Tapos may UV plastic para just in case na umulan, hindi diretsong tamaan ng ulan yung halaman dyan. Okay? But of course, this is just temporary. Hindi ito pwede pag sobrang taas na yung sikat, yung temperatura natin dahil talagang maluluto yung mga halaman na nasa upper rack. But the plants I placed here, like what I said, are established plants. So, ito yung lower rack natin. Ito yung medyo may mga, sa tingin ko ay hindi nila kakayanin ang masyadong parang oven na init dun sa taas. So, binaba ko sila dito sa part na ito. So, yan guys. Bamboo ang ginamit natin para may airflow pa rin sa baba. And besides, yan yung available na material dito sa atin. Since this is just temporary, very cheap ito. Ginawa itong rack na ito for just around 300 pesos. Yan, pinagawa natin. Dahil dating marami kaming bamboo doon sa may farm. Sa medyo malayo-layo ng konti dito sa bahay namin. So, kinuha na rin natin yan. Itong mga kahoy naman ay mga retaso na nabili natin ito nung nagkaroon ng flood. So, yan. So, tingnan nyo, hindi siya makinis. Just like what I said, this is just temporary, better than nothing. At lalo na rin, hindi naman lahat tayo ay may kakayanan na bumili ng rack na mahal.
So, sa inyo, mga katulad ko na nagtitipid, pwede nyo pong gawin ito. This is for your temporary wrap. Okay? Not bad, di ba? So, yan. Yan po ang itsura niya. Hindi siya pleasing tignan, but it does the job. Okay, so I think tignan natin yung mga halaman na nandito sa likod. Ayan, itong una natin, siyempre si Graptoveria Fred Ives. Kayang-kaya niya ang direct sun ito. Then we also have this beautiful Echeveria Neon Light. Na-surprise ako dito kasi medyo bago-bago lang ito, pero kayang-kaya niya ang direct sun sa morning and filtered sun in the afternoon. See? Ganda ng kulay niya. And of course, well-known din na mahilig sa sunlight, itong si Echeveria Raindrops. Yan. Kaya nilagay ko rin siya dito. At nag-enjoy siya. At syempre, itong favorite natin na si Graptoveria Rubidona. Ayan. Nagkukulay siya, no? Sobrang ganda ng kulay nito. I think hindi na-capture dito sa camera. Pero, mas matindi yung kulay niya in person. Kaya nilalagay ko siya dito. And then we have here a prize of my student. I don't know the name, pero hindi pa niya kiniklaim dahil hindi sila makalabas. This one came from Miss D, nag-sponsor siya. So, hindi pa nakukuha ng estudyante. Then we also have here Graptosedum Darley Sunshine. Well-known din na mahilig sa sunlight. At nagkukulay din siya, nagre-respond siya. Love na love niya ang direct sun and filtered sun in the afternoon. Okay? And of course, itong ating si Graptoveria Gilva, eto kasi nasa shade siya, kaya medyo ganun yung kulay nung una. So we have here also Graptoveria opalina. Ayan, medyo bago din ito. This is from Desert Gems. And also Graptoveria avocado cream. Alam niyo ito, ang ganda ng kulay niya sa personal kasi may kulay-kulay dun sa back ng kanyang leaves. Medyo nakikita rito, pero mas vivid yung color niya in person. And also, our Echeveria CV Resri, na medyo nagkukulay na rin. Ito naman ay local, it's Veltana. Ano na lang yan? Offset lang yan, kasi kinat ko na yan eh. And syempre, ang ating mahilig sa sun na Graptosedum Ghost Tea. Marami ako niyan. Nakala ko dati ay ghost plant. Yung benta sa akin, ghost plant daw, pero ghosty pala siya. Okay? So, yan yun. So, all these are ghost plants. Now we have also Echeveria Lola. Yan, another Echeveria Heart's Delight. Then we also have Pink Leaves. And Echeveria SP. Pinangalanan ko munang SP kasi hindi ko mahanap kung ano yung kanyang ID. Pero may ID yung halaman na yan. At kayang-kaya niyan din ang direct morning sun. And this one is Echeveria Yellow Mellow. Yan. And Echeveria Psych. Ayan, ito nagkukulay na siya. Tingnan nyo. Nag-i-start siya na mag-color. Ayan. Pangit ito dati, pero gumanda na siya. Local po yan. And we also have Echeveria Santa Luis na sobrang nag-green. Pero ngayon pinapakulayan natin. And also my favorite, Echeveria Silver Farm. Ang dami niyang offsets. And this is Sediveria Padchi. Yan. Sobrang wala siyang kulay sa leaves at wala yung kanyang mga lining. Kaya nilabas ko kasi ang dami niyang anak. At medyo nagkakaroon ngayon ng kulay yung lines niya. And also here we have Sediveria Magic Jam. Favorite niya rin ang sunlight yan. Ito naman mixture ng Pachyphytum or Pachyphytum glutanicaula. And yan ay Sangsu. Ayan. So, pinagsama ko sila sa isang pot kasi magkamukha naman. Then, we also have this local Echeveria Luella. Hindi pa niya na-achieve yung kulay niya. And these are my Mendozae. Ayan. Bago itong mga to, kaya medyo payat-payat pa, pero gumaganda naman. So, madami ako niyan. Myrenae naman yung nandun sa taas. Okay? This one looks like Myrenae, but guys, this is Mendozae. Kasi kinuha ko sa Mendozae yan. Ito si Myrenae. And we also have some cuttings, ito, ng mga Mendozae. So, pinagsama-sama ko sila dyan. And some more, ito. So, pinagsama-sama ko din sila. Ayan, ito yung favorite ko dati. Ito, kulubot. Tapos, gumanda siya. Si Gunggekkan.
Ganda. At nagkukulay din yung kanyang mga linings, tsaka yung tips. And we have Echeverria Zestar. Slowly, nagkukulay siya because of the morning sun and the filtered sun in the afternoon. And also, a local, Echeverria Fantastic Fountain. Looking fantastic. Hindi ko pa tinatanggal yung offset niya kasi yan ay pinollinate natin. And we also have here Tinkerbell. Yan, ganda ni Tinkerbell. Pero kulang sa kulay. Ito, nagkukulay siya sa cold. Mas madali. Medyo mas mahirap sa init. And of course, Sediveria Marcos. Ito local. Ito na halos mamatay na dati. Pero ewan ko, nabuhay siya bigla. Ngayon, ang ganda-ganda ng kanyang kulay. Lalong-lalo na yung stressed color niya. So, naging favorite ko na siya. Kawawa ito dati, nasa sulok lang. Ngayon, favorite ko na. And we have here my Adolphis. This is Sedum Adolphi. Medyo kulang pa sa light. And yung kanyang relative na si Sedum Adolphi Firestorm na talagang on fire. Ito madali lang stress. Ito si Sedum Adolphi, medyo nahihirapan ako pero it's on its way. We also have here Purple Delight. Ito yung sinira ng manok. Ayan, gumanda na siya. And of course, Choco Moonstone na mag-isa lang. Ayan, siguro gusto niyang social distancing. So yung mga nasa rack naman ang titignan natin. This is Echeverria Masun or Masyun. Close to dead pero nabuhay. And we also have Agapoides Romeo here. May ghost plant. Okay, bago lang ito. Nabili ko sa Plant Culture. So finally may ghost plant tayo. So nandyan siya sa filtered sun. And mixture also, this is Pachyphytum momobigine. And yung nandun sa right side na ko ay sino ba yun? Bractosum. And also, we have here a local, si Marilyn, maganda rin. And Snow Bunny. This used to be very small. We also have here Morning Dew. Ayan, si Morning Dew, hindi pa masyado bumabalik yung kulay niya. Medyo yellowish, orange yan dapat. Also, Echeverria Silhouette. And this one is Echeverria Colorata Ice. And ito, si Echeverria Lorensis. People think that this is not Lorensis, but this is Lorensis. Nagbago yung kulay niya. At I think this is 8 or 9-month-old. Ayun, medyo malambot yung lower leaves kasi hindi ko masyadong dinidiligan. And Baekya also. Beautiful Baekya. And of course, ito yung pala yung pinipicturan si Echeverria Ice Berry. Look guys, medyo na-burn ito. Yan. Those are signs of burn. So, ililipat ko yan later on. Yan, may mga slight burn siya. So, ililipat ko siya sa baba para hindi matuluyang masira. And also, we have Echeverria Agreem 1. Ganda ng kulay nito. Ano? May mga offsets yan na bago. Pero hindi lang natin makita dito sa video natin. Pero maganda yung state ng health nitong si Agreem 1. Let's go to the lower rack. This is Pachyphytum Sky na tumatangkad. And also here, Blue Surprise. Ganda. No? I love that plant. And we also have another clump here. Echeverria Raindrops. Gumanda na rin ito. And I think this is Posposorum. I don't know. And this is Lemani. Nilalagay ko dito sa lower rack kasi morning sun lang naman siya. So, tinatry ko pa lang ito kung kakayanin niya. But it's responding well naman. Okay? Medyo nahihirapan ako sa Lemani. Pero I think ito na yung pinakamatagal ko. So we also have here Pachyphytum oviferum Love Beauty. This is responding well sa sunlight. And also our Sedum clavatum Morning Sun. Love na love niya. So tignan natin. May mga blooms siya. Hindi ko pa tinatanggal. Ganyan na muna. And ito yung pugot baby ko na si Bainesi. Ang dami ko nang na-reproduce nito. And this is also Echeverria Silk Veil, but this was labeled Silk Q, but I think this is Silk Veil. No? So, kaya pinangalan akong Silk Veil. This is my most expensive plant so far. Hanggang 1,750 pesos pa lang ako. So, ito si Avant-Garde.
Ang ganda ng kulay nito kaya nilalagay ko siya dito kasi gustong-gusto niya ng sunlight at napakarami niyang offsets. Yan. So yung mga yan, mga tubo na yan. Okay? Pero medyo mahirap ito i-leaf pro pa sa case ko kasi yung pinopagate ko na leaves ay tinubuan lang ng konting roots, wala pa siyang babies or yeah, yung offset nila. So hopefully gumanda. Yan, napakarami niyang mga babies dyan. Okay, this is my favorite actually. This is my local Peach Pride, local pinagsama ko tsaka imported. And ito yung makulay dating mini bell dati. Yan, na-burn din siya kasi yan dati ay dinireksan ko. So hindi niya kaya. Kaya nilagay ko siya sa lilim. Yun, marami siyang mga burns. Ayan. At mahirap ibalik yung kulay niya. Yung stress form niya, I think, is dahil sa cold dati nung nabili ko. So, naging green. But doesn't matter. As long as it's healthy, so okay lang. Madami ring offsets yan. And we have here, ito yung na-burn talaga siya. Si Tolimanensis hybrid, yan oh. Ang dami niyang mga nasunog na dahon. So, nilagay ko muna siya sa lower rack para 2 hours ng morning sun lang siya. Okay, and we also have here, I think I forgot kung ano yung ID niyang plant na yan. So, ito. Lipat muna natin ito sa lower rack para hindi siya tuluyang masunog. Kasi dito, until 9 a.m. lang yung direct sun. And then parang somewhat dappled sun na lang siya kasi yung nagpi-pierce through na sunlight doon sa bamboo sa taas, yun na lang yung nakukuha niya. So, I think we have to protect that from the extreme heat of the sun. So, ilagay na lang muna natin sa baba ng ating improvised, very cheap na bamboo plant rack. So, yan guys. Ito yung ating mga summer, ito ang ating summer collection at summer setup muna. Okay, so I hope magkaroon kayo ng idea and you can do this also sa backyard ninyo pag wala pa kayong budget at wala pang gagawa. It does the job. Okay, so thank you for watching and please don't forget to subscribe.